batas ang sinusunod niya. Ignorance of the law, Torres, excuses no one. Ignorant ka, Torres, sa batas na pinapatupad mo, which according to you is the law of ICC. But according to the law of ICC, Torres, at kayo mga sundalo at mga pulis dyan, dapat hinarap ninyo si Duterte sa competent judicial authority. Pero ang ginawa ninyo, inilagak nyo siya sa Villamor Air Base. Villamor Air Base is not a venue of competent judicial authority. And competent judicial authority, again, kayong mga loyal sa Constitution, mga sundalo at pulis, na kanino vested ang judicial power sa Pilipinas? Nasa Villamor Air Base ba? Napakalinaw, hindi ba? Oh. So, sa makatiwid, ginago ninyo ang mga Pilipino. Ginagago ninyo ang mga sarili ninyo. Ginagago ninyo, kayong mga pulis at mga sundalo, ginagago ninyo mga anak ninyo at mga asawa ninyo at pamilya ninyo at ang susunod na henerasyon. Sumunod kayo sa kautusan ng bangag na hindi alam ang batas na dapat ay pinapatupad ninyo. Saan kayo ngayon loyal? Sa Constitution? O nasaan sa Constitution na tama yung ginawa ninyo? According to the Constitution, international law is part of the law of the land. Kayo nagsasabi, pinapatupad ninyo ang warrant of arrest ng ICC. Ergo, you are complying within the law of ICC. Dapat. Nag-comply ba kayo? No. Ba't hindi kayo nag-comply? Dahil hindi nyo alam ang batas. Is that an excuse? Ignorance of the law excuses no one. Oh, nagpagamit kayo kasi sa mga politiko. Ngayon, etong mangyayari dyan, mga sundalo, mga pulis, mag-isip-isip na kayo. The first defense of Duterte is the violation of Article 59.2. ICC ngayon ay mapupunta sa hotspot kasi malinaw na malinaw. Hindi hinarap si Duterte sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Pag nagsalita ang ICC na okay lang na hindi iharap sa competent judicial authority, ICC will be violating its own rule. Napakalinaw, this is ordinary meaning ng language principle. And this will be taken up. But I'm sure by the UN Security Council. Sino mga permanent members ng UN Security Council? China, Russia, US, France, UK. Well, maybe US, hindi natin alam kung anong magiging response. But Russia and China will definitely move to cancel the proceedings. Suspend at least. UK at France. Paano i-justify ng UK and France na malinaw na hindi hinarap si Duterte in front of a competent judicial authority ng Pilipinas? Ano? Sige nga, anong legal calisthenics ang gagawin ninyo? Article 59.2, pagka-aresto, dapat ihaharap sa competent judicial authority. Hinarap nyo ba sa competent judicial authority ng Pilipinas? No. Kitang-kita ito lahat ng Pilipino. Ay, nako. Digong, yung mga nandun sa Daheg kay Digong, you're going to be free there because your rights were not respected by the custodial state. You will. When you come back to the Philippines, take maybe
airline associated with Russia or with China. Tapos dumuan ka dun sa safe na ruta. And then when you come back, finish what you started, Digong. Yung mga sundalo dyan at mga pulis, anong batas ang sinunod ninyo? Paki-justify sa Pilipino. According to the ICC statute, Article 59.2, pagka-aresto, iaharap nyo dapat sa competent judicial authority yung inaresto ninyo. Ginawa nyo ba? Bakit hindi nyo ginawa? Walang nag-inform sa inyo. Aba, ignorance of the law doesn't excuse anyone. You are not operating under any law when you arrested Digong, dinala mo siya sa Villamor Air Base, at isinakay mo siya sa eroplano. Dahil ang procedure, arrest, iaharap sa competent judicial authority. Ang competent judicial authority, titingnan yung warrant, titingnan yung procedures in accordance with the law ng Pilipinas kung nag-comply. At ikatlo, doon magre-request si Digong ng interim release. Karapatan niya yun, nakalagay dito. Nirespeto nyo ba? Kayong mga sundalo at mga pulis, sinong nag-utos sa inyo para labagin mismo ang batas ng ICC? Remember, Duterte is still innocent. Because he's not convicted. Pero tinraton ninyo siyang convicted. Is that correct? Duterte will be returned. Okay? If alive, maybe itong mga taong to will have mercy. Kaya kayong mga taga Mindanao na nakikinig sa akin, naiintindihan niyo ba yung sinabi ko? Ginago ang kauna-unahang presidente ng Mindanao. Malinaw ang pagkakadiscuss ko dito. Very tight. Malinaw ang proceedings. Hindi ginawa. You all have the right to be angry because everything that happened is a fruit of a poisonous tree. Everything that happened has no legitimacy. Ergo. Diba? Tama? Yung mga dyan, law professors. If something is a fruit of a poisonous tree, the proceedings leading to that something is what? Basic yan, di ba? Basic yan sa law. If something is a fruit of a poisonous tree, and what happens to the proceedings leading to the something? Void. Illegal. Not accordance to law. Parte ito ng law. Dapat hinirap nyo si Duterte in front of the competent judicial authority. Nakaligtaan. Either nakaligtaan nila dahil high or hindi nila binasa yung batas.